Si Godu ay isang talunang inaaksaya ang panahon hanggang sa naglakbay siya at aksidenteng nakapuksa ng Diyos para maging isang Godslayer kung saan may lihim itong kapakinabangan ng pagkakaroon niya ng pinakamagagandang mga harem. Ngunit bago mangyari iyon, inakusahan siya ni Erika ng pagnanakaw ng grimoire na ibabalik niya sana sa kanyang lolo. Didepensa sana siya nang biglang may dambuhalang baboy na lumitaw, na tila sinamon. Mabilis itong nagtungo sa lokasyon, kasama si Ariana ang kanyang driver. Samantala, sinisira na ng halimaw ang lungsod at halos mabagsakan sila ng debris pero naiwasan ito ni Ariana sa tamang oras. Si Erika ay agad nakalundag dahil sa sapatos ni Hermes na nagpataas ng kanyang talon. Sa bubong ng gusali, siya ay nag-transform sa fighting gear bago magbitiw ng isang incantation na nagsamon ng espada habang naghahanda sa laban. Gamit ang espada, siya ay naglunsad ng mahinang apoy ngunit hindi nagdulot ng malaking pinsala sa King Tusk. Ito ang nagpapatunay na isa nga itong banal na hayop kaya ginamit niya ang buong lakas ng kapangyarihan para sirain ang kalasag nito. Sa pagpunta para tumulong, nadapa si Godot hinarap ng misteryosong lalaking tinawag ang sariling pinakamakapangyarihang tatalo sa anumang kalaban. Nais niyang malasap ang pagkatalo kaya sinasamon niya ang mga sinaunang halimaw para labanan sila. Kasabay nito, si Erika ay patuloy na lumalaban sa baboy kaya tinawag niya itong bruha at tinanong kung simp siya nito. Sinabi ni Godong gusto lang niyang ibalik ang tableta pero ito ay nakakatawa para sa nagliliwanag na baliw na tinawag siyang isang marangal na mandirigma bago ibalik ang tabletang para bang isa itong regalo. Pagtapos ay naglaho itong sakay ng kabayo't iniwan si Godong lalong lito. Si Erika naman ay nakikipaglaban para sa buhay niya nang dumating si Godu sa tamang oras para iligtas siya sa kapahamakan. Sabay nilang napanood na naglaho ang baboy sa isang ipu-ipot sinabi niyang ito'y isang inkarnasyon ng Diyos. Habang naghihintay ng tren, sinabi ni Erika kay Godong ang baboy ay sinamon ng isang heretikong Diyos. Ipinaliwanag niyang ang mga heretikong Diyos ang nagdudulot ng sakuna sa mundo at bawat sakuna ay tugma sa kanilang kakayahan. Tanging mga may magic lang ang nakakakita nito, na para sa mga normal na tao ay natural na kalamidad lang. Tinanong nito ang tungkol sa grimoire na kanyang dala at sinabi niyang ibabalik niya ito kay Lucrezia Zola. Pamilyar dito si Erika at ito ay ang dakilang salamangkera ng Sardinia. Matapos ang ilang argumento tungkol sa kauslakan ni Godu, dahil hindi niya alam ang kapangyarihang tangan niya, inalok ni Erikang dalhin siya kay Lucrezia. Pagdating sa bahay ni Lucrezia, sigurado si Godong katapusan na niya dahil sa pagmamaneho ng alalay ni Erikang si Ariana. Sa gate, nakausap nila si Talking Tom na nagtanong ng pakay nila kaya nagpaliwanag si Erika. Pagpasok sa loob, nakita nila si Lucreziang nakahigang tila ba ng akit na ikinagulat ni Godu dahil inakala niyang si Lucrezia ay matandang puro kulugo sa ilong na malapit nang makita si Grim Reaper. Matapos ibigay ang grimoire ay tinanong nito kung may nakatagpo na sila kaya ikinuwento niya ang tungkol sa misteryosong lalaki. Binalik ni Lucrezia ang grimoire at sinabing nais ng mga Diyos na itago niya ito. Kinagabihan, uminom ng sobra si Erika dahil galit siyang binigay ni Lucrezia ang grimoire kay Godu. Matapos mawalan ng malay, tinulungan siya ni Godu papunta sa kwarto at matapos niyang hubarin ang damit ay humiga na siya sa kama at natulog. Sinubukan ni Godong umalis pero nalaman niyang nakakandado pala ang pinto dahil gusto ni Lucreziang magkatuluyan sila ni Erika. Kinabukasan, nilabas ni Erika ang pagiging saitama niya at sinuntok si Godu pero ipinaliwanag niyang hindi naman ito dinikitan kagabi. Habang sinusubukan pa rin kumbinsihin ito, nakarinig sila ng ingay kaya mabilis na nagbihis si Erika at tumakbo sila palabas. Paglabas ay nakita nila ang higanteng batong naglalakad sa tapat ng gusali. Tinawag siya ni Erika at nakiusap na huminto, na ginawa naman nito kahit sinabi niyang bastos ang pagharang sa isang Diyos. Humingi siya ng tawad at tinanong kung siya si Melkat, na kanyang kinumpirma pero naantala ang pag-uusap nila nang tamaan ito ng kidlat. Nagpatuloy si Melkat pero sinabi ni Erika kay Godong mauuna siya upang pigilan itong makipaglaban sa isa pang Diyos. Gayunpaman, nagpumilit si Godu kaya nagpahatid sila kay Ariana sa kinaroroonan ni Melkat. Sa daan, naalala ni Godu ang sinabi ni Lucreziang nagtataglay ang grimoire ng kapangyarihang nakawin ang otoridad ng ibang Diyos. Sinabi niya ring mayroon itong inkarnasyon mula sa Diyos na si Viritragnang napakalakas. Samantala, nakaharap na ni Melkat si Viritragna at laking gulat ni Erika nang malaman niyang kilala pala ni Godu kung sino siya. Pumagit na siya sa dalawang Diyos na naghahanda ng maglaban at sinubukan silang kumbinsihin itigil ang laban pero sinabi nilang huwag siyang makialam sa kanila. Sinubukan pang bigyan ni Viritragna si Erika ng kidlat pero natulak siya ni Godu bago ito tumama sa kanya. Nagpasya si Godong kampihan si Melkat at nangakong tutulungan siyang talunin si Viritragna. Nang mapansin ni Viritragna ang nangyayari, sinabi niyang masaya siyang tama ang desisyon niya.
Ngunit sinubukan niya pa ring maglunsad ng kidlat pero nagcast si Melkat ng protektibong kalasag sa paligid. Hindi pa rin sumuko si Viritrag at sinamon ang gintong espada para hiwain ang kalasag dahil ito ay may kakayahang puksain ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sinubukan ni Erikang kumbinsihin si Godong tumakbo, ngunit sinabi niyang hindi siya duwag kaya binigyan siya ni Erika ng halik sa pisngi bilang pampaswerte. Nang masira na ang kalasag, pinalabas ni Godu ang kabayo sa grimoire upang umatake kay Virithragna. Hindi siya nasaktan at tinawag si Godong uslak sa walang saysay na pagtaya ng buhay. Binunyag ni Godong ginamit niya ang kabayo bilang panggulo para manakaw niya ang gintong espada. Bago pa matanggap ni Virithragna ang kawalan ng kanyang espada, hinalikan ni Erika si Godut ang buong lugar ay nabalot sa gintong liwanag. Kalaunan, si Godong tila nasa panaginip ay nakita si Pandora na sinabing natupad niya ang lahat ng mga kondisyon para maging isang Godslayer. Siya ay muling isisilang na kampiyoni dahil inalay niya ang buhay kontra kay Virithragna. Nang magising, nagsimula siyang maghanda para sa paaralan, ngunit halos mapasigaw siya nang makitang natutulog si Erika sa kanyang kama. Matapos niyang makumbinsi si Erikang magbihis ay bumaba na silang pareho. Nagtanong ang kapatid ni Godong si Shizuka kung pinapayagan na ba niyang matulog ang mga babae roon, ngunit di niya maipaliwanag ang katotohanan. Patuloy naman siyang nagpaliwanag na walang nangyayari sa kanila. Ngunit ang nangyari ay sumunod si Erika sa Japan upang makasama ito dahil napagtanto niyang may gusto siya kay Godu. Sa paaralan, nagulat si Godu nang magpakilala si Erika bilang transfer student. Nang ihayag niyang si Godu ay magiging asawa, ay hinila siya ni Godu palabas ng silid-aralan. Ngunit pagdating sa labas ng silid-aralan ay napansin niyang mali ang nahila niya at lumalabas na si Yuri palayon. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad si Godu at Yuri ay nilapitan sila ng nagngangalang Amakasut nagpakilala kay Godu. Pagkatapos ay pumunta ang tatlo sa templo at pinaliwanag ni Amakasum siya ay mula sa isang ahensya ng gobyernong umaasikaso ng mga insidente tungkol sa mga Diyos o magic. Binanggit rin niya si Erikang ayon sa intel ay may kakayahang makaakit ng mga lalaki gamit ang kanyang figura at magandang mukha. Sinabi niyang kahina-hinala ang paglapit ni Erika kay Godu, ngunit may posibilidad na gustong anyayahan ni Erika si Godong sumali sa kanyang organisasyon sa Italy. Kinagabihan, nang makauwi na si Godu ay sobrang nalilito pa rin siya sa totoong motibo ni Erika nang bigla na naman niya itong makita sa kanyang kama. Plano niyang yayain si Godong lumabas at mag-date, ngunit hinarap siya ni Godu at tinanong rito ang tunay niyang motibo sa Japan. Inalok ni Erikang magpalipas ng araw kasama si Godu at pagkatapos ay ibubunyag niya ang kanyang pangunahing layunin. Hindi niya inaasahang dadalhin siya ni Erika pabalik sa Italy sa isang koliseo. Sa loob, habang hinihintay niya si Erika, ay binisita siya ng misteryosong babaeng nagsabing kung nais siyang hamunin ito sa isang duelo ay makikipaglaban siya ng malugod. Sinabi ni Godong hindi niya intensyong labanan ito sa duelo kaya nagalit ang babae at sinabing hindi siya karapat-dapat maging isang kampiyoni bago naglaho. Dumating si Erika kasama ang tatlong mula sa organisasyon dahil nais nilang makilala ang ikapitong kampiyon at suriin ang kakayahan niya. Sinabi ni Erika kay Godong kailangan niyang patunayan ang kakayahan sa tatlo't ipakita kung gaano siya kalakas bago isamon ang kanyang espada at sumugod sa kanya ng walang pasubali. Si Godong hindi handa sa duelong iyon ay nagawang iwasan ang mga atake ni Erika hanggang sa isamon nito ang isang malaking bakal na leon at tumayo sa tabi ng tatlong ginoo upang panoorin ang mga kilos ni Godu mula sa gilid. Nang sumugod ang malaking leon kay Godu, pinagana niya ang kapangyarihang nakuha kay Virithragna at dito ay nakayanan niya ang mga atake. Matapos niyang mahawakan ito ay agad niyang tinapon ang leon at hinampas sa lupa, ngunit kaya pa rin itong lumaban at muli na namang sumugod kay Godu. Gamit ang kapangyarihan ng raptor ay gumalaw si Godu ng mabilis at umiwas sa lahat ng atake ng leon. Doon naman bumalik si Erika sa laban matapos muling gawing espada ang leon. Lumikha siya ng mahikal na ipu-ipo, ngunit tila hindi natakot si Godu dahil bahagi ito ng kanyang planong pabalikin si Erika upang kanyang maatake. Sinabi ni Godong hindi niya mapipigilan ang lakas at hiniling kay Erikang humanap ng paraang umiwas sa kanyang paparating na atake. Pinalabas niya ang higanteng baboy na sumugod kay Erika at pinilit siyang gamitin ang Hermes sandals upang tumalon sa eret iwasan ang pag-atake ng higanteng baboy. Binangga ng baboy ang koliseo at pinatag ito sa lupa kung saan pagkatapos ay bumabang muli si Erika. Sinabi niyang maaaring gamitin ni Godu ang mga inkarnasyon ng isang beses kada araw ngunit bago matapos magsalita, sumugod si Godu at pinabagsak siya. Namangha ang mga miyembro ng organisasyon sa kakayahan ni Godu at nagpasya si Erikang bigyan siya ng misteryosong bato. Binunyag din ni Erika kay Godong nais niyang makasama ito, hindi dahil sa isang misyon, kundi dahil gusto niya talaga ito.
Kinabukasan ay pumunta si Amakase kay Yuri at ipinaalam sa kanyang may gagawin ang isang Diyos at ito ay may kinalaman kay Godu. Dumating rin sa Japan ang misteryosong babaeng nakatagpo ni Godu. Nakatayo siya sa isang gusaling tanaw ang lungsod. Dito binunyag na isa siya sa mga heretikong Diyos at ang kanyang layunin ay hanapin ang Gorgonion. Sa paaralan, hiniling ni Yuri kay Godong makipag-usap rito ng pribado. Sa break ay pumunta si Godu upang makipagkita kay Yuri at tinanong kung nakita na ni Godu ang isang sagradong kayamanang Gorgonion at sinabi ni Godong hindi pa. Gayunpaman, nagka-interes si Godu at tinanong kay Yuri ang itsura ng Gorgonion. Ipinaliwanag ni Yuring ito ay parang maliit na medalyong gawa sa bato, at habang naglalarawan, kinuha ni Godu ang batong medalyong binigay sa kanya ni Erika at ipinakita ito kay Yuri. Nang makita ni Yuri ang medalyon, nagulat siya dahil yon nga ang Gorgonion. Sinabi niya kay Godong may isang Diyosang naghahanap ng Gorgonion at ang mundo ay mawawasak kung matatagpuan ito ng Diyosa. Paglaon, pumunta sila sa templo kung saan pinaliwanag ni Yuri kay Godu ang sakunang mangyayari sa mundo. Sinabi niyang ayon sa isang propesya, darating ang kalamidad at ang langit ay magdidilim. Ang propesya ay pinredikta ni Prinsesa Alice, na isang shrine maiden na naabot ang pinakamataas na antas sa langit at hindi kailanman nagkamali ang kanyang mga hula. Sinabi rin ni Yuring kung makuha ng isang Diyos ang Gorgonion, ang Diyos na iyon ay lalamunin ng kasamaan. Minungkahi ni Godong sirain ito, ngunit sinabi ni Yuring maaari lang itong iselyo. Dumating si Erika at kinumpirma ang lahat at ginamit ni Yuri ang kapangyarihan upang matukoy ang Diyosang lumalabas na si Athena. Agad na nagtungo si Godu at Erika, at nang makaharap nila si Athena, ay napagtanto ni Godong siya ang misteryosong babaeng nakatagpo sa Italy. Naramdaman ni Athenang wala sa kanila ang Gorgonion, at naglunsad ng atake, ngunit sinalag ito ni Erika gamit ang espada. Kinulong ni Athena sa magic si Erika, at hinabol si Godu. Hinalikan niya si Godu para bigyan ng lason at tapusin ito ng walang nagagawa. Pinalaya ni Erika ang sarili bago gawing sibat ang kanyang espada at nilunsad ito kay Athena. Hinarap ni Erika si Athena ng buong lakas ngunit makikitang hindi natinag si Athena dahil hindi si Erika ang kampiyoni. Gayunpaman, hindi tumigil si Erika sa paglunsad ng walang saysay na atake. Pinukol niya ang sibat kay Athena pero ito'y nabasag kaya ginamit niya ang mga piraso upang mahuli si Athena. Samantala, si Yuring papunta upang iselyo ang Gorgonion ay nakasalubong si Liliana at nagulat siyang makita ito sa Japan. Hiningi ni Liliana kay Yuri ang Gorgonion, ngunit nang tumanggi ay sinubukan niyang atakihin ito. Bago maglaban, dumating si Amakase at nagkaroon sila ng pagkakataong lumikha ng malahawlang barrier sa paligid ni Liliana. Sumakay si Yuri sa kotse at agad na rin silang umalis sa lugar. Kinagabihan, nagising si Godu at natagpuan ang sariling nakahiga kay Erika at tinanong kung nasaan si Athena. Sinabi ni Erikang marahil ay nag-ikot ito sa paligid upang hanapin ang Gorgonion. Pinaliwanag niya ang alamat ng Gorgonion sa paghalik kay Godu at sinabing noon, ang halimaw na Gorgonyong si Medusa ay natalo ni Perseus kung saan ang kanyang ulo ay binigay sa Diyosang si Athena. Pagkatapos, nilagay ng Diyosa ang ulo ni Medusa sa isa niyang magic shield. Habang sila'y nag-uusap, biglang nagdilim ang kalangitan, ngunit alam nilang ito ay kagagawan ni Athena. Kinagabihan, nagpadala si Athena ng mga kwago para sa Gorgonion. Samantala, nagmadali si Godu at Erikang tagpuin si Yuring naghahandang iselyo ang Gorgonion at tinawagan si Godu. Sinabi niyang paparating na si Athena at siya ay nasa panganib. Sinabi rin niyang dapat buong pusong banggitin ang pangalan niya at darating siya upang iligtas ito kung manganib. Nang magtapos ang tawag, iniwan ni Godu at Erika ang kanilang kotse at nagpatuloy sila sa pagtakbo. Alam ni Erikang gagamitin ni Godu ang kakayahan ng hangin nang sabihin niyang tutulong kay Yuri kapag tinawag. Kinumpirma ito ni Godu, ngunit sinabi ring hindi siya sigurado kung magagawa niya ito. Dumating si Athena sa kinaroroonan ni Yuri at madali siyang tinalo. Dumating rin si Liliana at sinubukang tulungan si Yuri, ngunit masyadong malakas si Athena at tinalo rin siya. Nakuha't ginamit ni Athena ang Gorgonion upang bumalik sa anyong Diyosa kahit hindi pa buo ang kapangyarihan. Tinawag ni Yuri si Godu at dumating siya sa tamang oras upang pigilan itong bumagsak. Habang naghahandang harapin si Athena, nagsimulang umubo si Yuring nagdulot sa kanya ng sakit at inamin ni Athenang nagpakalat siya ng lasong hamog bago sila dumating at nalanghap ito ni Yuri. Sinamon ni Godu ang gintong espadang maaaring kumontra ng lasong na kay Yuri. Handa na si Godong harapin si Athena gamit ang gintong espada, kaya dinala niya sila sa dimensyon ng libu-libong gintong espada at sumugod kay Athena. Samantala, si Yuri at Erika naman ay nasa labas ng dimensyon. Pinaliwanag ni Erika kay Yuring ang espasyong nilikha ni Godu ay naglalaman ng libu-libong gintong espada,
na dimensyong maaari niyang gamitin ang buong lakas. Kahit buhay pa si Athena, inabot ni Erika ang mahikal na sibat kay Godong. Binato naman ito kay Athena at nagdulot ng malaking pagsabog na puminsala sa kanya at nagbalik sa kanya sa bata niyang anyo. Sa halip na tapusin, sinabi ni Godong umalis na siya at doon nagwakas ang laban nila. Inulat ni Amakatsu sa kanyang mga superior ang naging laban at pinaliwanag na si Godu ang tumalo kay Athena. Ngunit sigurado siyang hindi iyon ang kalamidad na pinredikta ni Prinsesa Alice dahil madali lang nilang napigilan ang sakuna. Paglaon, pumunta si Godu sa bahay ni Erika dahil nagpapagising ito sa kanya't sabay silang papasok sa paaralan. Gayunpaman, natutulog si Erika ng mahimbing na parang sanggol kaya kinailangan ni Godong kalugin siya hanggang magising. Sinabi niya sa batugang babaeng bumangon na at magbihis para makapunta na sila sa paaralan. Nagreklamo si Erikang masyado siyang makulit at pagbangon ay iniwan si Godong walang masabi ng ilang segundo. Ang tusong ito ay inunat ang mga kamay at hiniling na bihisan siya ni Godu. Hindi nagdalawang isip si Godot agad kumuha ng maisusuot niya at inisip kung paano ito malalagay sa kanya. Nang magreklamo si Erikang masyado siyang mabagal, napagtanto ni Godu ang ginagawa niya at tinapon ang bra sa gulat. Samantala, si Yuri ay nagkaroon ng bisyon ni Lilianang nakayuko sa misteryosong lalaki at tinanong kung oras nang simulan ang mga plano. Pinagsimulan na ng lalaki si Liliana dahil nasa kanya na ang lahat ng kailangan, ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ni Yuri at ang bisyon ay lumipat sa void kung saan tinakot ng uslak si Yuri. Binuksan ni Yuri ang mga mata at sinubukang unawain kung tungkol saan ang bisyon. Habang nag-aayos ng tanghalian, labis niyang iniisip ang naging panaginip sa puntong hindi na napansing pumasok sa silid ang kanyang kapatid na babae hanggang sa humarap ito sa kanya at kumuha ng isang egg roll. Sinabi ng kapatid niyang nagngangalang Hikaring masarap ang egg roll at binanggit pang siguradong magugustuhan iyon ni Godu. Habang pinapagalitan ito, tumigil siya at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol kay Godu. Dito pinaliwanag ni Hikaring sinabi lahat ni Amakatsu sa kanya. Sinabi nitong mahusay ang ginagawa ni Yuri para magustuhan ni Godu gamit ang kanyang pambabaeng kakayahan. Medyo mabagal si Yuri sa pagintindi sa sinabi ng kapatid kaya pinaliwanag pa ito ng husto ni Hikari na naging dahilan ng sobrang pamumula ni Yuri. Pinagalitan siya ni Yuri at sinabing hindi dapat ganon karumi ang bibig ng bata, ngunit di ito pinansin ni Hikari dahil abala siya sa paghahanap ng mas malaking bento box. Nang makakita, inalok niyang tulungan si Yuri sa pagkain dahil maraming kumain ang mga lalaki. Sinubukan ni Yuring ipaliwanag na hindi niya ginawa ang tanghalian para kay Godu, ngunit sinabi ng maliit na kupidong kapag napahulog niya si Godu sa kanya ay magpapakasal sila. Hindi maiwasang maisip ni Yuri ang kanyang kasal kay Godu kahit alam niyang delusyonal na siya. Pagdating sa paaralan at nang buksan ang pinto ng silid-aralan, nakita niya si Erikang nakaupo sa kandungan ni Godu. Siya pati kalahati ng klase ay nanood ng subukan ni Godong paalisin si Erika, ngunit tumanggi ito. Sinabi ni Erikang huwag umaktong parang santo, at pinunto pang nagpalipas na sila ng gabi ng magkasama. Doon niya napagtantong planado na lahat ni Erika, at may balak itong kakaiba. Ngunit bago pa tanungin si Erika, ay biglang lumitaw si Yuri sa tabi niya. Kaagad niyang pinagalitan ang dalawa sa pag-arteng parang mga batang uhaw sa laman, at sinabi kay Erikang hindi nararapat sa isang matinong babaeng umaktong parang nagmula sa red light district. Sinabi ni Erikang wala namang masama dahil ang kanyang katawan at espada ay para kay Godu. Pinaalala ni Yuring may tamang oras at lugar para sa lahat ng bagay na nauwi sa matinding pagtititigan sa pagitan ng dalawang babae. Kalaunan, pinanood ni Yuri, Godu, at ng iba pang estudyante si Erika sa labas na mahusay ang nilaro sa kanilang baseball game. Tinanong ni Yuri si Godu kung gumamit ng magic si Erika sa gitna ng laro, ngunit tiniyak niyang hindi yon gagawin ni Erika. Dahil dito, pinunto niyang sobra ang tiwala ni Godu kay Erika, at sinabing alam niyang sa ilalim ng kanyang pagiging tsundere ay isa rin talaga itong softie. Pagkatapos, tinawag ni Erika si Godu at hiniling na maging catcher sa sunod na laro, ngunit tumanggi siya. Sinubukan niyang mapain si Godu at mapapayag sa pang-aasar, ngunit tumanggi pa rin dahil wala siyang gana ngayon sa mga biro niya. Walang ideya si Yuring catcher si Godu dati, at tinanong kung bakit siya tumigil kaya sinabi nitong dahil sa balikat. Gayunpaman, mula nang maging kampiyoni ay gumaling ito, ngunit hindi pa rin siya komportableng gamitin ang kapangyarihan sa laro. Pagkatapos, hinamon ni Erika si Yuri, ngunit agad tumayo si Godu at tinanong kung anong plano niya. Binaliwala ni Erika ang tanong at humarap kay Yuri para tuksuhin ito. Sinabi ni Yuri kay Erikang huwag siyang maliitin at pumayag ng maglarot sa huli, si Godu ang naging catcher. Bago ang laro, nagkaroon si Yuri ng bisyon sa gagawin ni Erika at matapos itong sabihin kay Godu, ay nakaisip siya ng planong tutulong sa panalo.
Ngunit nang magsimula ang laro, napakahina ng mga swing ni Yuri, dumaan lang ang bola rito papunta sa kamay ni Godu. Pagkatapos ng pangalawang strike, pinayo ni Godu ritong mag-swing lang sa senyas niya. Ngunit nang ibato ni Erika ang bola at binigyan siya ng signal, sobrang hayok si Yuring na tamaan niya ang bola, ngunit natuklasan niyang ito pala ay tumama sa itlog ni Godu, ang bat ay na-stuck sa helmet nito. Samantala, sa crater namang nilikha ni Godut Athena, ay nakatagpo ni Amakatsu si Liliana. Tinanong niya kung anong pakay ng isang Bronze Knight ng Bronze Black Cross sa Japan, ngunit sinabi lang ni Lilianang naisipan niya lang bago umalis. Sa paaralan, pumunta sila Godu sa bubong upang kumain, at napansin nila ang malaking bento box ni Yuri, kaya sinabi ni Godong hindi niya alam na matakaw pala ito. Ngunit sinabi niyang sinobrahan talaga iyon para maibahagi sa kanila. Hindi nag-aksaya ng oras si Erika at kumuha ng isang egg roll, ngunit nagreklamong hindi ito ganon kalambot. Sinabi ni Godong ni hindi nga siya marunong maglaga ng itlog bago purihin si Yuri sa kanyang pagluluto. Sinabi ni Erikang sinusubukan ni Yuring akitin si Godu gamit ang pagkain, ngunit tumanggi ito at sinabing nais lang itong gabayan. Tinanong ni Erika kung may cellphone siya, kaya umamin itong wala siya noon. Nirekomenda ni Erikang kumuha siya para makausap rin si Godu kapag gusto niya, at sinabi pa ni Erika kay Godong samahan ito. Biglang nahiya si Yuri at nagbigay siya ng palusot para umalis. Pagkaalis, sinabi ni Erika kay Godong pinapayagan lang niyang manatili si Yuri sa kanya dahil sa espesyal na kakayahan nito. Pagkatapos sa paaralan, sinamahan ni Godu si Yuri sa tindahan upang bumili, ngunit siya ay nahiya ng sobra. Nang ipakita ni Godu ang kanya, sinabi nitong bibili rin ng pareho upang maturuan siya kung paano ito gamitin. Nakipag-usap si Godu sa staff at naramdaman ni Yuri ang isang presensya, ngunit ng oras na tumingin siya sa direksyong yon ay wala na ito. Nang makabili na, pumunta sila sa park at pinakita ni Godu kay Yuri kung paano i-set up. Nasanay rin siya dito at tinawagan niya ang telepono nito upang makuha niya ang kanyang numero at sinabi nitong tawagan siya kung may mangyari bago umuwi. Pag-uwi ni Godu ay walang tao sa bahay at tumunog ang telepono habang papunta sa kwarto at sinagot niya ito. Ngunit agad niyang binaba ang tawag nang mapagtanto kung sino ang nasa linya. Tumawag ulit ito at sa pagkakataong iyon ay sa linya na niya kaya sinagot ito. Lumalabas na ito ang kampiyoning nakalaban sa Italy, na si Salvatore Donit. Tumawag siya upang ipaalam kay Godong may isa pang kampiyoning kasalukuyang nasa Japan. Pinayo niya kay Godong makipagduelo rito upang lumakas, ngunit binaba ni Godu ang tawag bago pa nito mabigay ang detalye. Ang una niyang naisip ay tawagan si Erika at ipaalam ito, pero sa halip ay nagpasya siyang tawagan si Yuri. Samantala, si Yuri ay naliligo nang tumawag ito, pero nang tumayo siya upang kunin ang telepono ay dumating si Lilian at pinatulog siya. Nang magising ay nasa misteryosong silid na siya, na kanyang nakita sa naging panaginip. Ang misteryosong Nightwalker ay lumalabas na si Voban, at ito ang kampiyoning tinutukoy ni Salvatore. Sinabi niya kay Yuring gusto niyang isamon nito ang heretikong Diyos na sinilyo niya, 4 na taon na ang nakakaraan, dahil nababagot lang siya. Pabalik sa shrine, ipinaalam ni Amakatsu kay Godut Erikang dinukot ni Voban si Yurit na kiusap na tulungan nila ito. Pumayag si Godut, sinabi ni Erika kay Amakatsung ibigay sa kanila ang kinaroroonan ni Voban. Samantala, si Yuring nasa kustodya pa rin ni Voban ay naalala ang naging pag-uusap nila kanina. Sinabi niyang hindi isasamon ang Diyos na magdudulot ng kaguluhan sa bansa, ngunit sinabi ni Vobang wala siyang karapatang pumili. Kalmadong sinabi ni Yuring kung ipagpapatuloy ang kabaliwan ay kukunin niya mismo ang sariling buhay. Dito ay walang sinuman ang makakasamon sa Diyos. Hindi na tinag si Voban sa mga bantat, sa halip, tinawag niya ang mga alagad na tapat sa kanya kahit sa kamatayan. Ipinaliwanag niyang gaya nila, kukontrolin niya rin ang kaluluwa nito dahil sigurado siyang ang kakayahan ni Yuri ay gagana pa rin kahit pumanaw na. Dito ginamit ni Yuri ang kakayahan upang tingnan ang kaluluwa ni Voban, at natuklasang ang Diyos na kinontrol niya ay si Osiris, na isang Ehiptong Diyos na namamahala sa mga patay at dahilan kung bakit nakokontrol niya ang kaluluwa ng mga tinapos. Dumating si Eric at Godu sa taguan ni Voban, at nang sandaling pumasok sila'y agad silang inatake ng mga tagasunod ni Voban. Habang lumalaban, may isang tagasunod na pumunta upang ipaalam kay Voban ang biglaang pagsalakay, kaya inutos niyang tapusin nila ito. Hinarap ni Eric at Godu ang unang bugso, ngunit nakatagpo sila ng witch na nagsamon ng isang golem. Ginamit ni Godu ang ram ng mahirapan sa golem, ngunit ipinaliwanag ni Erikang ang dapat lang gawin ay baguhin ang mga salita sa ulo nito at mga hulugang death. Nang magkaroon ng pagkakataon, hiniwa niya ang letrang E kung saan naiwan lang ang meth na nagdulot ng pagguho ng golem.
Samantala, dinalhan ni Liliana si Yuri ng Tsaa at nang subukan ni Yuring makipag-usap, ipinaalam sa kanya ni Lilianang si Godu at Erika ay sumugod sa lugar na kinagulat ni Yuri. Sinabi niyang dahil katulad ito ni Vobang naghahanap ng saya sa laban, ngunit pinagtanggol ni Yuri si Godu at sinabing hindi siya kasing rahas ng ibang kampiyoni. Dito inihayag ni Lilianang natanggap nito ang kapangyarihan sa parehong paraan gaya ng iba at normal sa kanilang maghangad ng laban. Sinabi niya ritong ipuripika ang sarili dahil magsisimula na ang ritual at dapat siyang magsamon ng Diyos. Sa ibang bahagi ng gusali, tinapos ni Erika ang huling tagasunod ni Voban gamit ang Steel Lion at pagtapos ay sinabi kay Godong ireserba ang kapangyarihan para kay Voban. Bago marating si Voban, sinubukan ng isa pang salamangkerong tapusin sila, ngunit mabilis lang itong pinuksa ni Erika at dinispatsa. Pagpasok sa silid ni Voban, tinanong niya kung bakit sila naroroon at sinabi ni Godong pumunta siya para sa kaibigan. Sinabi ng bootleg version ni Brother Blood na si Yuri ay isang bihira at mahalagang asset, kaya hindi niya ito ibabalik. Pagkatapos, tinanong niya si Godu kung anong dala bilang pamalit kay Yuri. Dito pumasok si Erika at sinabi kay Godong sundin ang payo ng kanyang kaibigang si Salvatore. Nagka-interes si Voban at tinanong niya ang ibig sabihin nitong si Salvatore at Godu ay matalik na magkaibigan. Ipinaliwanag ni Erikang ang dalawa ay naglaban sa Italy, ngunit nang magtapos ang laban sa tabla ay naging malapit sila dahil sa respeto sa kakayahan ng bawat isa. Sinabi niyang pinayuhan ni Salvatore si Godong lumaban kay Voban upang ipakitang siya ay sinaunang reliko na nababagay sa museo. Pinaliwanag ni Godong walang sinabing ganun si Salvatore, ngunit kumagat na si Voban sa pang-udyok. Tinanong ito ni Voban kung siya ang tumapos kay Athena at sinabi ni Godong tinalo niya lang ito at pinaalis pagtapos. Sinabi ni Vobang nakatakda na niyang tugisin si Athena, ngunit nakialam si Godot kinuha ang kanyang premyo. Ginawa rin ni Salvatore ang pareho, 4 na taon na ang nakakaraan ng isamon niya ang isang Diyos, na kinagalit ang kauslakan nila. Dito niya pinitik ang dalirit lumitaw si Liliana at Yuri sa silid at sinabi niya kay Godong handa na siyang makipaglaro dito. Ang laro ay tagu-taguan at pinayagan niya si Yuring sumama kay Godot Erika, ngunit bibigyan lang sila ng 30 minuto upang makalayo hanggang sa kaya nila. Ang tanging kailangan nilang gawin ay tiyaking hindi sila mahuhuli hanggang sa pagsikat ng araw. Habang tangan sila ni Ariana palayo sa lugar, pinunto ni Erikang kung di lalaban si Godu kay Voban ay hindi rin sila ligtas. Sinabi ni Godu sa kanyang alam niya iyon, ngunit sinisi siya sa pagudyok sa lalaki. Tinanong niya kung may impormasyon sa otoridad ni Voban at sinabi ni Erikang bago pa man malikha ang Night Order ay tinapos na ni Voban ang kanyang Diyos. Nakiusap si Yuring tumakas sila't siya ay babalik kay Voban dahil ang tanging gusto lang nito ay magsagawa siya ng samonin. Sinabi ni Erika sa kanyang hindi siya makakaligtas sa ritual dahil ang ginawa, 4 na taon na ang nakakaraan ay kumitil sa buhay ng higit sa 30 tao. Binanggit niya ritong ang mga nakaligtas ay naging permanenteng residente na sa Arkham Asylum. Ngunit sa kabila nito, hindi nasaktan si Yuri kaya walang garantiyang makakaligtas siya ng di nasasaktan sa pagkakataong ito. Tumunog na ang alarma ni Ariana, kaya tapos na ang kanilang 30 minuto at halos lumitaw agad ang mga lobo ni Voban sa kanilang likuran. Inutos ni Erika kay Arianang ibaba sila sa bakanteng lugar upang hindi makapinsala ang magiging laban. Matapos silang iwan, tumakbo sila patungo sa isang bukas na lugar bago humarap sa mga lobo. Ngunit pinigilan ni Erika si Godong gamitin ang stallion at sa halip, ginamit niya ang mala heavenly chain at nilunsad ang espada sa mga lobo. Agad lumitaw si Voban at sinamon ang mas marami pang mga patay na tagasunod, na lahat ay mga dakilang kabalyero noong kanilang panahon. Dito sinamon ni Godu ang stallion, na pumuksa sa mga kabalyero sa bolang apoy. Ngunit nang lumapit kay Voban, pinakawalan ng matanda ang Uno reverse card sa kanila at nag-anyo bilang isang lobo bago lunukin ang bolang apoy. Sa puntong ito, alam nila Godong katapusan na nila, ngunit sa kung anong dahilan, si Voban ay nagsamon ng marami pang mga kabalyero upang makipaglaban para sa kanya. Nagsimulang lumaban si Erika, ngunit tinawag siya ni Godot sinabing atras muna sila bago kunin si Yurit tumakbong singbilis ng liwanag gamit ang kapangyarihan ng Raptor. Matapos makaligtas si Erika mula kay Voban at sa kanyang hukbo ng mga Walking Dead, nakatagpo niya si Liliana sa isang rooftop at nagharap ang dalawa. Samantala, tumakbo si Godu sa pinakamalayong kaya niya at nang huminto, ay hiningal siyang parang katapusan na. Sinubukan ni Yuring pagalingin siya sa magic, ngunit bilang kampiyoni, ay hindi siya tatalaban ng magic. Ang tanging paraan upang gumana ito, ay kung direktang ituturok at doon na alala ni Yuri ang lahat ng pagkakataong hindi nahiya si Erikang halikan ito. Nang malaman niyang iyon ang totoong dahilan para sa mga halik ay agad siyang namulang parang kamatis, at umaming iniisip niyang si Erika,
ay pakawala lang talaga kaya siya hinahalikan. Pagkatapos, nagsimulang kuskusin ni Yuri ang dibdib nito upang maibsan ang sakit. Habang ginagawa yon, sinabi ni Godong kung siya ay lalaban kay Voban ay dapat maalis ang wolf form nito. Humingi ng tawad si Yuri sa kawalan ng impormasyon sa kapangyarihan ni Voban nang bigla siyang nagkaroon ng bisyon. Nakita niya ang mukha ng isang gintong estatwa, ngunit bago ito maipaliwanag kay Godu, pinutol sila ni Amakasut sinabi sa kanilang nasa panganib si Erika. Sa rooftop, naglalaban si Erika at Lilianang nagbabatuhan pa ng mga insulto upang makita kung sino ang bibigay. Kalaunan ay umalis sila roon at tinuloy ang laban nila sa eret sa paligid ng lungsod. Lumapag si Erika sa ibang gusalit tinanong si Liliana kung naglilingkod ba kay Voban sa sariling kagustuhang nagpatigil kay Liliana. Galit na sinabi ni Lilianang pinilit siya ng lolo niyang magsilbi kay Voban dahil inakit ni Erika si Godu upang gawin siyang kabalyero nito. Nang pasugod na siyang muli kay Erika, tinawag siya ni Yuring nasa balkonahet nagmakaawang huminto. Sinabi ni Yuring kung sasama siya sa kanila, ay tiyak na tatanggapin siya ni Godu dahil hindi ito katulad ni Voban. Ngunit nang sabihin ng uslak na babaeng hindi niya iiwan ang kanyang master, may malakas na hanging nagpalipad ng isang karatula sa direksyon ni Yuri. Swerteng nahiwa ito ni Liliana ng espada bago pa tumama sa kanya pero agad ring lumipad patungo kay Erika upang muling umatake. Ngunit siya ay huminto nang banggitin ni Erika ang aklat sa ilalim ng drawer sa kanyang kwarto. Tinanong ni Liliana kung paano yon nalaman, ngunit binaliwala siya ni Erika at inulit ang mga nabasa niya roon. Sinabi niyang kung mangako itong pakakawalan siya ay itatago niya ang kanyang nalaman. Ngunit sinabi ni Lilianang maaari niyang tapusin ito upang mapanatili ang lihim. Ngumiti lang si Erika at sinabing kung siya ay mawala, malalaman pa rin yon ng mga tao dahil sinama niya ito sa will kaya sumuko na si Liliana. Si Godu at Yuring nanonood sa kanilang interaksyon ay hindi naintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Minungkahi ni Godong ipaalam ni Yuri ang naging bisyon upang makatulong si Liliana sa anumang impormasyong meron siya. Di naglaon, bumalik sila kay Voban at sinabi ni Lilianang tapos na siya sa maruruming gawain nito. Nag-transform si Voban at sinubukan niya silang tapusin gamit ang masangsang na hiningang amoy poison gas. Habang si Voban ay patuloy sa boses na parabang may pinaghahandaan, naghalikan si Eric at Godu upang magkaroon ng sapat na magic para masamon ang espada. Pagkatapos ilabas ang espada, ang gintong lugar ay pumalibot sa kanila at si Voban ay nalito kung anong kapangyarihan iyon. Sinabi ni Godong alam niyang ang otoridad na ginagamit nito ay kay Apollo, ang Diyos ng Araw. Dahil si Apollo ay naselyo sa lupa kasama si Artemis, siya ay naging inkarnasyon ng liwanag pati ng lupa. Nagkaroon siya kapangyarihang mag-utos sa mga lobot ng kunin ni Voban ang buhay niya ay nakuha nito ang otoridad. Sumalakay si Voban pero nahiwa siya ng mas maliliit na espada at wala rin siyang laban sa karagatan ng espada ni Godu. Sa huli, tinanggalan siya ng otoridad at siya ay muli nang bumalik sa pagiging tao. Sinamon niya ang mga knight upang makita kung kaya ng espada ni Godong alisin ang huling kapangyarihan niya. Nang magsimula ang pag-atake ng mga knight, agad tumulong si Erika at Liliana kay Godong lumaban. Habang lumalaban, may bisyon si Yuri ng nagbabagong panahon, kaya tinawag niya si Godu kung maaari muling malikha ang espada dahil magkatulad si Osiris at Apollo. Ginawa yon ni Godu, ngunit nang mahirapan, ay sinabi ni Erika kay Yuring dahil hindi naman kilala ni Godu si Osiris, ay magiging mahirap ang paglikha ng espada. Tinanong ni Yuri kung paano makakatulong ngunit kumindat lang si Erika at nahiya si Yuri nang mapagtanto ang ibig sabihin nun. Sa una, nag-alinlangan siya, ngunit nang makitang nahihirapan si Godu sa pagkontrol ng espada, ay agad siyang lumapit. Pagkatapos niyang magbigay ng walang kabuluhang litanya tungkol sa pagnanais niyang magkaroon ng silbi, ay hinalikan niya si Godu. Samantala, si Liliana at Erika ay nahihirapang lumaban sa mga patay na tagasunod ni Voban, at malugod niyang sinabing idadagdag niya sila sa kanyang koleksyon pagkatapos nilang pumanaw roon. Sa kabilang banda, nahirapan si Yuri at Godong kumonekta kaya minungkahi niyang pagsamahin ang kanilang mga puso bago magpatuloy at patindihin ang halik. Sunod ay muling napuno ang lugar ng ginto bago niya nilunsad ang mas maliliit na espada sa mga kabalyero ni Voban. Nagdiwang ang mga babae dahil inakala nilang natanggal na nila kay Voban ang kanyang otoridad. Ngunit naramdaman ni Godong hindi iyon ang kaso, at bago pa ito masabi ay bigla siyang napatalsik sa isang pader. Pinuri siya ni Voban sa pagpuksa ng mga knight at nagsamon ng 3 espiritong nakilala ni Yuri bilang mga Diyos ng panahon. Hinigop niya ang mga espiritu at nilunsad ang kapangyarihan kay Godu sa isang kidlat na kanya ring pinangharang sa tutulong sanang mga babae. Nagpakawala siya ng isa pang kidlat na nasalag ni Godu ngunit bumagsak rin dahil sa lakas. Habang nakahiga ay narinig niya ang mga boses na nagsasabing bumangon siya.
Pagtayo, kumuha siya ng kapangyarihan sa inkarnasyon ng kambing at nagpakawala ng kidlat kay Vauban, ngunit nagawa nitong makaiwas. Di alam ni Erika ang pinagmulan ng kapangyarihan, kaya sinabi ni Yuring yun ang inkarnasyon ng kambing, na may kapangyarihang tumawag ng kidlat at pag-isahin ang puso ng mga tao. Bumagsak si Godu sa sobrang pagod at si Vauban ay nagkarga ng kapangyarihan para magpakawala ng isa pang kidlat. Bago niya magawa, ang mga babae ay pumalibot kay God at pinadaloy ang kapangyarihan dito't nakayanan niya ang pag-atake ni Vauban. Gayunpaman, bukod sa kanilang pinagsamang kapangyarihan, ay pinadaloy rin ng mga tagasunod ni Vauban ang kapangyarihan nila at hiniling na ipaghiganti sila. Sa dagdag na enerhiya, nagawa ni Godong ibagsak ang malaking lightning bolt kay Vauban, ngunit tila isang ipis ito dahil hindi siya nasaktan at atake pang muli kay Godu. Dito sinabi ni Erikang sisikat na ang araw at walang nagawa si Vauban kundi umalis. Nagsimula ring maglaho ang kanyang mga tagasunod na nagpasalamat kay Godu sa pagpapalaya sa kanila. Nang mawala na ang pinakahuling alagad, nanghina si Yuri, ngunit nasalo siya ni Godu bago siya bumagsak. Tinanong niya kung anong nangyari, kaya pinaliwanag ni Lilianang bukod sa will ng individual, ay kumukonekta rin ang kambing sa life source. Nabahala si Godu, ngunit tiniyak ni Yuring ayos lang siya at sinabing nangyari yon dahil natural lang talaga siyang mahina. Bumagsak naman si Erika at nagsimulang umubo, kaya agad lumapit si Godu upang tingnan ang nangyari. Ngunit nang sandaling tumayo siya sa harap nito, ay hinila siya ni Erika para sa halik at sinabing hindi hahayaang si Yuri lang ang magsaya. Paglipas ng ilang linggo, naglakbay sila Godu sa Italy upang palipasin ang bahagi ng bakasyon doon. Habang naglalaro ng beach volleyball, ay tinumba ni Erika si Godu. Agad ritong lumapit si Erikang nagsimulang humarot kaya binalaan siya ni Yuring maghunos dili. Ngunit giniit ni Erikang ang layunin ng bakasyon ay para maging mas malapit sila ni Godu at paglaon ay magkarelasyon. Hindi makapaniwala si Yuri sa narinig, ngunit lalong naging kakaiba ang sitwasyon nang sabihin ni Lucrezia ang gusto rin niyang makisali sa aksyon at maging isa sa mga kabit ni Godu. Inipit nila si Godu sa pagitan ng kanilang mga kargada kaya sinubukan ni Yuring iligtas ito mula sa kakaiba nilang mga intensyon. Nang gabi, habang nakaupo si Yuri sa hot spring ay tinabihan siya ni Lucrezia at pinaglaruan hanggang sa dumating si Arianang may dalang gatas. Samantala, dinukot ni Erika si Godu at sinakay siya sa isang lifeboat palayo sa isla. Nang tanungin ni Godu kung bakit, sinabi ni Erikang gusto niyang makasama ito nang sila lang dahil hindi niya magawa iyon kapag andoon rin ang iba. Sinabi rin niyang kasalanan ni Godu kung bakit siya kumikilos na parang hayop na jowa, na lubos nitong tinanggap ng maalala ang mga pangyayaring nagdala sa kanila roon. Tinanggal ni Erika ang mga posas, ngunit hindi siya nanatili upang malaman kung ano ang nais nitong gawin at tumalon sa tubig para lumangoy sa pampang. Sa kasamaang palad, diretso siyang lumangoy patungo sa hot spring at nang makita ni Yuri, ay sumigaw ito pero giniit na makipag-usap sa kanya. Habang binibigyan niya ito ng sermon sa pagiging maruming lalaki, ay nahulog ang kanyang tuwalya. Bilang mainit na lalaki, ay wala siyang nagawa kundi mapatingin rito, kaya naman nakatanggap siya ng isang napakalakas na sampal. Samantala, si Liliana ay nasa lungsod nang makatanggap siya ng balitang nawala ng kontak ang mga kasamahan kay Salvatore. Nag-alala siya dahil kailangan nila ang tulong nito sa lumalalang problema kahit pa siya ay malaking sakit sa ulo. Sa beach house, palihim na umalis si Godu habang natutulog ang lahat ng mga babae. Ngunit bago makalayo ay nakaramdam siya ng presensya at nang tumingin siya sa direksyong yon ay nakita si Athena. Tinanong niya kung bakit ito naroon at pinaalala niya ritong siya ang pumasok sa kanyang teritoryo. Sinabi ni Godong hindi iyon dahilan para lapitan siya nito, ngunit sinabi ni Athinang wala siyang planong makipaglaban kaya naman nalito siya. Ipinaliwanag niyang papalapit na ang isang laban at gusto niyang makipaglaro habang naroroon siya. Hindi pa rin maintindihan ni Godu ang ibig niyang sabihin hanggang sa dinala siya nito patungo sa isang liwanag. Ilang minuto bago yon, narating ni Salvatore ang isang underground tunnel na may selyo, ngunit dahil walang epekto ang magic sa kanya, ay madali lang siyang nakapasok. Sa gitna ng silid ay may kumikislap na haligi, at naramdaman niya ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy dito. Nang subukan niyang hawakan ito, dumating si Liliana at sinabing huwag kaya tinanong niya kung wala tong interes sa selyo ni Hera. Iyon ang hirayan, ngunit binaliwala ni Liliana ang kanyang tanong at sinabing dahil natagpuan ang Gorgonion, tumaas ang magnetic force sa paligid ng haligi. Inamin ni Salvatore na kung alam lang niyang darating si Athena, ay siya na mismo ang umasikaso sa mga bagay. Habang nagsasalita, kinuha niya ang espada at tinutok sa haligit na kiusap si Lilianang huwag gumawa ng kauslakan. Sinabi ni Salvatore na ang pagtayo lang doon sa harap ng haliging walang ginagawa at maghintay ng mangyayari ay nakakatamad.
Sinubukan ni Lilianang sabihin ang magic sword niya ay walang sapat na lakas upang hiwain ang selyo ng Diyosa. Ngunit tiniyak niyang walang di kayang hiwain ang espada niya at lumikha ng matitigas na kristal sa paligid ng hawakan ng kanyang espada. Nang hiwain niya ang haligi, isang makapangyarihang berdeng liwanag ang sumabog palabas, na paglaon ay naging isang dragon. Sa bangka, tinanong ni Godu kung anong uri ng Diyos ang dragon at sinabi ni Athinang ito ay banal na hayop. Gayunpaman, sinabi niyang ang itsura nito ay kinuha ang pansin ng peligrosong Diyos. Sa lugar kung saan lumabas ang dragon, pinanood ni Liliana nang may kung anong nagpatama rito ng kidlat at pinabagsak ito mula sa langit. Bago makarating doon, may Diyos na lumitaw sa harap nito at nagpakilala bilang si Perseus, ang maalamat na dragon killer. Bumunot siya ng espada at nakiusap si Lilianang huwag tapusin ang dragon dahil ito ay nagmula sa enerhiya ng isla at maaaring magdulot ng problema kung mawawala. Tumanggi si Perseus at sinabing tungkulin niya iyon, kaya tinanong siya kung walang pakialam sa mangyayari sa isla pag pinuksa ang dragon. Sinabi ni Perseus na maliit na kabayaran yon para maisakatuparan ang mabuting gawain at tinaas ang espada. Tila ba naintindihan ng dragon ang sinabi ni Perseus dahil sinubukan niya itong prituhin gamit ang kanyang hiningang apoy. Mabilis na umatras si Perseus at nagawa niyang mahiwa ito ng ilang beses, ngunit bago niya maibigay ang panapos ay pinigilan siya ni Athena. Dumating naman si Godu at inakusahan siya ni Liliana sa pagdadala kay Athena sa isla, ngunit tiniyak niyang ito ang nagdala sa kanya. Hinigop ni Athena ang dragon at nilipat ni Perseus ang atensyon rito. Bago pa man sila makapagsimula, tumakbo si Godu at nakiusap na huwag silang maglaban. Nang tignan si Godu ay natukoy ni Perseus na hindi siya normal na tao at kinumpirma ni Athenang siya ay isang Godslayer. Sinabi ni Perseus kay Godung tinuturing niya itong kaaway dahil siya ay isang royal enemy na lumaban sa ibang bayani. Sinabi ni Athenang magpaparaya siya at hahayaan ang dalawang maglaban, kaya tinutok ni Perseus ang espada kay Godu. Bago makasugod, ginamit ni Liliana ang kakayahang lumipad at dinala si Godu palayo sa pinakamabilis na kaya niya. Sinubukan niyang pabalikin ito dahil ayaw niyang magsimula ang laban sa pagitan ng dalawang Diyos, ngunit sinabi ni Lilianang mas interesado si Perseus na harapin siya, kaya kinakailangan nila ng oras. Sa huli, pumunta sila sa lugar na may sirang mga gusalit. Tinanong ni Godu kung anong nangyari. Pinaliwanag niyang si Salvator ang bumasag ng Hirayan Seal at nagpakawala sa dragon. Sinabi niyang dapat silang bumuo ng plano kontra kay Perseus at sinabing kailangan niya ng impormasyon dito upang magamit ang kanyang espada. Nag-alok si Lilianang gamitin ang teaching magic at punuin siya ng impormasyon, ngunit sinabi nitong hindi gagana ang magic na mula sa labas. Nang tanungin kung anong ibig sabihin ay lumabas sa isipan niya ang halik nila ni Yuri. Pinilit siya ni Lilianang sabihin ang dapat gawin pero di niya magawa dahil ayaw niyang umakto itong parang si Erika. Pagkarinig nito, hiniling niyang sabihin dahil ayaw niyang tanggaping mas magaling si Erika sa isang bagay kaysa sa kanya. Natakot siya rito at bigla niyang sinabing hindi niya kayang hilingin rito ang halik kung saan ang mukha nito ay namula ng sobra at siya ay napaluhod na lang sa pagkatalo. Narinig nila ang pagtawa ni Perseus habang papalapit sa kanilang nakasakay sa kanyang Pegasus. Pagbaba sa kabayo, kinuha niya ang espada at hinamon si Godu, ngunit humarang si Liliana sa pagitan nila. Pinilit niyang siya ang lalaban para kay Godu dahil hindi niya kayang gawin ang dapat para masamon ang espada. Pinuri ni Perseus ang kanyang tapang matapos siyang atakihin nito at pinigilan ang espada. Alam ni Godung kaya siyang ipadala ni Perseus sa kabilang buhay sa isang kisap mata, kaya sinamon niya ang inkarnasyon ng baboy. Lumabas ang makapangyarihang baboy sa ilalim ng lupa at inangat silang tatlo sa ere. Sa pagtalon ay tinakel ni Godu si Perseus at tinapon mula sa likod ng baboy bago ito bumaba sa lupa. Sinubukan ng baboy na magwala, ngunit inutos ni Godung tumigil ito at lumitaw si Perseus na sakay ng kabayo at inutusan itong bumalik. Nang magsimula itong gumuho, kinuha ni Liliana si Godu at lumipad upang maiwasan ang pagbagsak nila sa katapusan. Hindi maunawaan ni Godu kung paano naselyo ang kanyang otoridad, ngunit wala ng oras para mag-isip ng magpakawala si Perseus ng pana sa kanila. Sinubukan niyang tumakas gamit ang kapangyarihan ng raptor, ngunit sinilyo rin ito ni Perseus. Bago makakilo si Godu ay pinana siya ni Perseus sa kanyang dibdib at nahulog siya sa lupang patay. Napaluhod si Liliana sa tabi ng walang buhay na katawan ni Godu, ngunit nang mapansin niyang si Perseus ay maglulunsad ng isa pa, ay tumayo siya at hinamon ito. Ngunit lumitaw si Athena sa likod ni Perseus at inatake ito gamit ang kanyang karet bago sabihin sa kanyang lubayan si Godu. Sinabi niyang biktima niya ito at wala siyang intensyong ibigay kay Perseus dahil siya mismo ang tatapos kay Godu. Tinanong ni Perseus kung muling mabubuhay si Godu at sinabi ni Athenang oo.
Nagpasya si Perseus na umatras hanggang sa gumaling ang sugat at magising si Godu upang matapos nila ang laban. Nang makaalis, inutusan ni Athena si Lilianang ipaalam kay Godong kapag ito ay nagising ay siya ang magpapabagsak rito. Samantala, si Godu ay nasa void at inaalam kung bakit naroon nang dumating si Pandora, kaya tinanong niya ito tungkol doon. Pinaliwanag ni Pandorang upang ganap na mapagana ang kapangyarihan ng Ram ay dapat pumanaw. Sinabi niyang kapag bumalik na sa mundo ng mga buhay ay magiging mahirap ang mga bagay, ngunit nang ipaliwanag kung paano niya matatalo si Perseus ay nagising ito. Nakahinga si Liliana nang makita ito, ngunit nagalit rin ditong hinayaan ang sariling mamatay. Agad niyang napagtantong masyado siyang mapangahas, kaya umatras ito, lumuhod, at humingi ng tawad para sa sinabi. Tiniyak ni Godong wala itong ginawang mali dahil siya naman ang may kasalanan kung bakit siya natamaan ng pana. Pinilit ni Lilianang kung pumayag lang sa halik ay hindi sana siya nasaktan, at nag-alok pang magsepuko upang mabayaran ang kasalanan. Habang kinukumbinsi siya ni Godong hindi yon kailangan, bumukas ang pinto't pumasok ang babaeng nakasuot ng pangyaya. Nagpakilala ang babaeng si Karen at sinabi kay Godong si Liliana ang nagbantay rito buong gabi, kaya pinasalamatan niya ito. Sinabi ni Lilianang ginawa niya lang ang tungkulin bilang knight pero ngumiti si Karen at sinabing narinig niya mula kay Arianang si Godu ay nasa trip. Sinabi niyang sumama ito kay Erika at Yuri, ngunit kalaunan ay nakipagkita sa kanyang kabit na si Lucrezia Zola. Nagulat si Liliana, ngunit nagpatuloy si Karen at sinabing bukod pa yon sa oras nito sa beach. Hindi makapaniwala si Liliana sa narinig at kahit pa sinubukan ni Godong sabihing nagsisinungaling si Karen at puro yon kalokohan ay nabaliw si Liliana. Sinimulan niyang sabihin na dapat tawagin si Godong hari ng mga uhaw na ang pangunahing plano ay lumikha ng harem ng magagandang babae mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mas lumala pa ang sitwasyon nang sabihin ni Karing umaasa rin si Godu sa serbisyo niya. Dito'y agad namang nagsimula si Lilianang mag-alis ng suot. Habang kinukunan ni Karen ng larawan, kinumbinsi siya ni Godong isuot muli ang damit ng ibagsak naman niya ang pambaba para mapakita ito sa kanya. Samantala, sa isla kung saan naroon sila Erika, ay tumigil ang lahat ng electronics pati mga sasakyan at mga bangka. Sinabi ni Erika kay Yuring matapos matanggap ang tawag sa nangyari kay Godu ay di na gumana ang telepono. Tinanong ni Yuri kung magiging ayos lang si Godut, sinabi ni Erikang ilaan ang enerhiya sa paghahanap ng paraang makalabas ng isla, tiyak na magiging ayos lang si Godu. Sa Naples, tinawagan ni Godu si Erika, ngunit hindi niya makontak kaya tinanong ni Karen si Liliana sa gagawin. Ngunit dahil sa patuloy pa ring epekto ng naging kahihiyan ay hindi niya sila pinansin. Nang sabihin ni Godong ayos lang ang lahat ay bigla siyang tumayo at sinuntok ang dingding. Sinabi niyang dapat ituon ang pansin kay Perseus at naalala ni Godu kung paano nito sinelyo ang otoridad niya. Pinunto niyang ang pangalan nito ay nagpapahiwatig na siya'y taga-silangan, ngunit di sigurado kung saan. Naisip ni Godong sana ay naroroon sila Erika at ang iba pa, ngunit ang tanging narinig lang ni Liliana ay ang Erika. Napansin ni Karing malapit na itong pumutok kaya pinalabas niya muna si Godu sa balkonahe. Matapos umalis, sinabi niya kay Lilianang ito ang pagkakataong mapasa kanya si Godu dahil hindi siya magagambala ni Erika. Sinabi niyang ang organisasyon nila kay Erika ay hindi magkasundot ng maging knight ni Godu si Erika, ang balanse ng kapangyarihan ay pumabor sa organisasyon nila. Binanggit niyang nagtagpo ang kanilang kapalaran at hindi lang random ang pagkakataong siya ay nakipaglaban kasama si Godu. Unti-unting inisip ni Lilianang marahil tama nga si Karen, ngunit gumising siya sa pagiging delusyonal at nagpaalam. Sa labas, si Godu ay nasa balkonahe nang mapansin ang librong nasa lapag kaya kinuha niya ito. Nang buksan ay nakita niyang Italyano ito, ngunit mula nang maging kampiyoni, ay nauunawaan na niya ang iba't ibang wika kaya wala rin siyang naging problema sa pagbabasa nito. Ngunit habang binabasa ay bigla siyang nakaramdam ng talim sa likod niya at nagbanta si Lilianang tatapusin siya dahil nalaman ni Godu ang kanyang lihim. Nagsimulang magmakaawa si Godu dahil sa espada at pakikipag-usap sa kanya ni Lilianang parang ganap na baliw. Swerte namang dumating si Athena sa oras na yon at pinigilan si Lilianang tapusin ito. Pumunta sila sa beach at doon tinanong ni Godu kung bakit nagawa ni Perseus na kanselahin ang kanyang otoridad. Sinabi ni Athenang kung nais niyang malaman, ay kailangan niyang gumawa ng pabor para dito, na agad niyang tinanggap. Sa kabutihang palad ay tumayo si Liliana sa harap niya at tinanggihan ang alok dahil tila siya lang ang may gumaganang utak. Hindi na tinag si Athena, ngunit bago umalis ay sinabi kay Godong kung magbabago ang isip ay dapat siyang pumunta sa kanya. Sa kanyang pagbalik sa headquarters ng Bronze Black Cross, tinanong ni Godu si Liliana kung bakit niya ito tinanggihan. Dito niya sinabing ang pagtanggap sa alok ay mapanganib kahit pa siya ay isang kampiyoni.
Nagalit si Liliana sa kawalan nito ng utak at sinermunan hanggang sa mapagtanto niya ang ginagawa at nagsimulang humingi ng tawad. Sinabi ni Godong tama siya at nakiusap na tumayo ito, ngunit tumanggi siya at patuloy na yumuko rito. Nang mapansin ni Godong nakakakuha sila ng atensyon ay hinila niya ito at umalis sila para kumuha ng ice cream. Habang kumakain, tinanong ni Liliana kung bakit nagmamalasakit ito sa kanya at sinabi ni Godong dahil siya ay isang kaibigan. Sinabi niyang kung wala ang tulong nito pati ng iba ay wala rin siya sa kung nasaan ngayon kaya dapat silang alagaan. Nahiya si Liliana kaya sinubukan niyang sabihin ritong kailangan din niyang mag-ingat at pinaalala sa kanyang dapat nilang asikasuhin si Perseus. Nang siya ay paalis na, tinawag siya ni Godot sinabing ang kanyang pagsusulat ay masamang bagay, ngunit imbis na magpasalamat ay binato rito ang ice cream. Paglaon, habang sinusubukan nilang malaman ang tungkol kay Perseus sa mga libro, ay naglayag ang isip ni Liliana. Bago mamalayan, nanaginip na siya tungkol sa kanila ni Godu, ngunit nang isipin niyang sila ay gumagawa ng kung ano ay lumabas siya ng kwarto upang pakalmahin ang nag-iinit niyang utak. Pagbalik ay inalok niya si Godu ng tsaa, ngunit pagkatapos uminom ay sumigaw ito sa sakit at nabitawan ang tasa. Humingi ng tawad si Liliana, ngunit sinabing iyon lang ang naiisip niyang paraan dahil plano niyang tanggapin ang inalok ni Athena. Nang makarating sa beach, nandoon na si Athena, kaya tinanong niya ito kung anong ginamit ni Perseus na kumansela sa otoridad ni Godu. Nagsabi si Athena ng mga parabulang hindi naintindihan ni Liliana nang bigla namang nagkaroon ng bisyon. Nang mapagtanto ni Athena ang nangyari, lumapit siya kay Liliana at sinabing hindi siya papayag na makabalik ito kay Godu. Naniga si Liliana at sinimulan siyang hubaran ni Athena at kung hindi dumating si Godu sa tamang oras ay walang nakakaalam kung ano nang nangyari. Kahit nang hihina, sinabi ni Godu kay Athena nang haharapin siya kung didikitan si Liliana, kaya umatras si Athena at tinanong ni Godu ang mga nalalaman niya. Sinabi ni Athena ang nag-uugnay kay Perseus sa silangan, at sa Diyos ng araw ay ang ninuno nilang nagtatag ng imperyo. Nang marinig ito, sinabi ni Liliana ang alam na nila ang kailangan, ngunit hindi makapagdiwang si Godong halos mawalan ng malay. Nagawa siyang saluhin ni Athena at sinabi sa kanyang ang susunod nilang pagkikita ay pagkatapos nitong talunin si Perseus. Iniwan niya ito kay Liliana nang humawak sa kanya hanggang sa dumulas ang damit nito. Samantala, sila Erika, Lucrezia, at Ariana ay tinali ni Salvatore. Bago niya itali si Yuri, inamin niyang siya ang pumutol sa kuryente at lahat ng mga gadget sa isla dahil ayaw niyang makialam silang lahat sa magiging laban ni Godu. Sa Naples, habang nag-uusap si Liliana at Godu, may panang tumama sa dingding sa tabi ng ulo ni Godu at naging pilak na barya. Nang hawakan ni Godu, lumitaw ang mensahe ni Perseus, na inaanyayahan siya para tapusin ang kanilang laban. Paglaon ay nagsalita si Perseus sa isang grupong patuloy na pumupuri sa kanya bilang bayaning Diyos bago harapin si Godu. Sinabi ni Godong itigil niya ang pag-aktong para bang siya ay nasa WWE, at tinanong ni Perseus kung natatakot itong madurog sa harap ng mga tao. Sumagot si Godong hindi siya natatakot, kaya dineklara ni Perseus na hayaan ang mga armas na magpasya at pumayag si Godot pumili ng inkarnasyon. Ilang oras bago yon, dinala ni Godot Liliana sa headquarters ang barya mula kay Perseus at pinatugtog ang mensahe sa harap ni Karen. Nang marinig ay sinabi ni Karen kay Liliana nang ilipat kay Godu ang kaalaman mula sa bisyon, ngunit tumanggi si Liliana at sinabing mas mabuti kung siya ang magpaliwanag. Nilabas ni Karen ang lahat ng librong kailangan sa pagpapaliwanag na bumago sa isip ni Liliana, kaya iminungkahi ni Karen ilipat ito sa kanya upang maipasa niya rin kay Godu. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Liliana, kaya nagbiro si Karen sa itutugon ni Erika pag nalaman ito na di nagustuhan ni Liliana. Ngumiti lang si Godot nagpaalam at sinabing pupunta lang siya sa banyo. Dito sinubukan ni Karen kumbinsihin si Liliana ang lahat ay umaayon sa plano ng kapalaran, ngunit hindi ganun kadelusyonal si Liliana at tumangging tanggapin ito. Sa parehong oras ay napansin nilang tila ang haba na nang lumipas mula nang magbanyo si Godu. Sa lungsod, makikitang bumaba si Godu sa bus stop at nagsalita si Liliana mula sa poste ng ilaw. Naghanap sila ng maupuan at sinabi ni Godong ayaw niyang pilitin itong gumawa ng isang bagay na hindi niya gusto. Giniit ni Liliana ang bilang hari ay maaari siyang utusang gawin ang kahit ano. Ngunit sinabi ni Godong hindi siya kagaya ni Vobang pinwersa siyang gawin ang mga bagay na ayaw niya. Tumayo siya para umalis ngunit huminto nang biglang may lumipad na pana patungo sa kanila. Nang tingnan nila ang pinagmulan nito, nakita nila si Perseus na nagsabing dumating siya upang ipagpatuloy ang laban. Sa arena, si Godot Perseus ay nasa mainit na laban, ngunit ginamit ni Perseus ang kapangyarihan upang iselyo ang kay Godot pinana ito, na nagpalipad sa kanya sa kalapit na gusali. Agad lumapit si Liliana nang nakahinga nang makitang di ito labis na nasaktan, ngunit nagtanong kung anong plano niyang gawin.
Sinabi ni Godong titingnan pa niya at pinuntong siya lang ang tanging makakalaban kontra kay Perseus. Nainis si Liliana at hinila ito para halikan at nang maghiwalay ay sinabi kay Godong itigil ang katigasan ng kanyang ulo. Nakiusap itong hayaan siyang tumulong dahil yun lang ang tatalo kay Perseus. Pumayag si Godot, sinabi ni Lilianang halikan siya dahil tila maling siya ang nanguna sa halik at ginawa ni Godo ang hiling. Sa labas, si Perseus ay maglulunsad ng isa pa upang lumabas si Godo. Biglang lumitaw si Godong bitbit si Liliana at sinabing alam niyang hindi ito si Perseus dahil siya si Mithra. Ang dahilan kung bakit naselyo ang kapangyarihan niya ay dahil si Veritrag na minsang nagsilbi rito. Namangha si Perseus na alam ni Godo ang pinagmulan niya, ngunit hindi iyon pumigil sa kanyang umatake. Sinalag ni Godo ang lahat hanggang sa lumaki ang espada at ginamit ito upang salagin ang sunod na panang nilunsad ni Perseus. Nagawa ni Godong ibalik ang pana kay Perseus na labis na nagulat bago sila napunta pabalik sa tunay na mundo. Pinuri ni Perseus si Godo sa pagkawasak ng pana, ngunit sinipa siya ni Perseus at sinaksak ang balikat niya gamit ang espada. Nagulat siya nang hawakan ni Godo ang talim sa isang kamay at ginamit ang kanyang lakas upang sipain si Perseus at paliparin sa ilang gusali. Agad lumapit si Liliana at pinaliwanag ni Godong hinayaan niyang masaktan ni Perseus upang mapagana ang inkarnasyon ng camel. Bumalik si Perseus at nang makita si Liliana, ay tumingin siya ng direkta sa mga mata nito at ginamitan ng hipnotismo kung saan inutos niya ritong tapusin si Godo. Dahil isa na ngayong zombie, nagsimula si Lilianang atakihin si Godo at kahit gaano pa siyang nagtangkang makipag-usap ay nagpatuloy ito sa paghiwa sa kanya. Pagkatapos niyang makalayo mula sa kanya, ay pinalitan nito ang kanyang espada sa pana. Tumanggi si Godong gumalaw sa pwesto at sinigaw ang pangalan niya, kaya nang pakawalan nito ang pana ay lumihis lang at tumama kay Perseus. Agad tumakbo si Godo kay Liliana at sinabi nitong narinig ang kanyang boses, kaya naibalik niya ang kontrol sa sariling katawan. Inalis ni Perseus ang panang tumama rito at sinabing minaliit niya ang kabalbalan ng pag-ibig. Ngunit hindi siya handang tumanggap ng pagkatalo kaya sumugod siya kay Godo at habang naglalaban ay naghanda si Lilianang panain siya. Nang makakita ng puwang, pinakawalan niya ang mga ito, ngunit nakaiwas si Perseus. Gayunpaman, hindi niya inaasahang ang huling pana ay malabumerang kaya hindi siya handa nang bumalik ito sa kanyang balikat. Pagtapos ay sinamon ni Godo ang baboy at nilunsad kay Perseus ng buong lakas na mayroon siya bago bumagsak mula sa pagod at mga pinsala. Sinubukan siyang pagalingin ni Liliana sa halik, ngunit sinabi ni Athenang pagagalingin si Godo bilang paghingi ng tawad dahil dinamay niya ito roon. Pinigilan siya ni Liliana, ngunit matapos pagalingin si Godo ay muli itong humalik bilang regalo. Bago umalis, sinabi niya kay Lilianang ipaalam kay Godong magkikita silang muli kaya naman nadismaya siya. Sa isang eskinita, makikitang inataket ni Lamon ng buo ni Athena si Perseus. Kinabukasan, nagbabalat ng mansanas si Liliana para kay Godo nang dumating si Erica at Euryt. Ang unang ginawa ng marahas na babae ay atakihin si Godo. Pinigilan ni Liliana ang talim gamit ang maliit na kutsilyo at tinanong kung bakit nais nitong saktan ang master. Si Yuri ay pumunta sa tabi ni Erica at binati si Godo sa pagtalo nito kay Perseus. Nang tanungin niya kung paano ito nalaman, sinabi ni Yuring dahil yon kay Karing bigla namang lumitaw at sumulpot rin si Ariana upang batiin sila. Nang makaalis na, tinanong ni Erica kung naghalikan ba ang dalawa. Sinabi ni Godong iyon lang ang paraan upang makuha ang kaalamang kailangan, kaya sinabi nitong isa siyang maruming lalaking hayok sa kung sino-sino. Agad naman siyang naglabas ng espada at nagpa siyang bigyan ito ng hindi malilimutang leksyon para sa ginawa. Paglaon, isang babaeng may itim na buhok ang bumisita kay Yuri at sinabing hindi katanggap-tanggap na napupunta na si Godo kay Erica. Sinabi niyang inutos sa kanyang maging kabit ni Godo tulad ni Yuri, ngunit dahil tila may nararamdaman si Yuri para kay Godo ay maghahati sila sa responsibilidad. Sinabi niya kay Yuring maaari niyang pangasiwaan ang pagbuo ng mga anak kay Godo. Siya ang bahala sa lahat ng iba pa pagkatapos magkaroon ng angkop na plano para sa layunin. Sa tanghalian ay sinubukan ni Lilianang pakainin ito ng sandwich. Gayunpaman, nahihirapan si Shizukang unawain kung anong nakita ng mga babae sa kapatid at kung bakit nagkakagulo sila sa kanyang parang mga tupa. Tinanong ni Shizuka si Erica at Yuri kung komportable sila sa pagiging maruming lalaki ni Godo at siniguro nilang mali lang ang iniisip niya. Naalala naman nila nang ipakilala ni Liliana ang kanyang sarili sa klase at inihayag na siya ang pinangakong makasama ni Godo. Ginamit pa niya ang hipnotismo upang pagpalitin ang pwesto nila ng isang estudyante at ginawa niyang tungkuling sunduin si Godo tuwing umaga bilang alagad. Sinabi ni Erica kay Shizukang umaakto si Lilianang parang aligagang uslak sa pag-ibig dahil si Godo ang una niya na nagpapahiwatig na nakagawa na sila ng ilang bagay sa kwarto kahit malayo iyon sa katotohanan.
Habang pinapagalitan ni Shizuka ang kapatid, sinabi ni Yuri kay Erikang itigil ang panunukso, ngunit sinabi niyang iyon naman ang totoo. Inobserbahan ni Yuri si Liliana habang ginagawa ang tungkulin, na medyo ikinalungkot niya, pero sinabi ni Erikang huwag mag-alala. Sinabi niyang maaaring subukan ni Liliana ng husto, ngunit wala itong silbi dahil nakikita lang siya ni Godu bilang knight. Pagtapos ng klase, nakita ni Godu ang sulat sa mesang pinapapunta siya sa tsahan. Biglang sumulpot si Liliana sa tabi niya at pinilit na sumama sa kanya. Pagdating sa tsahan, natagpuan nila ang babaeng itim ang buhok na nakayuko sa pintot ng itaas ang ulo. Pinakilala niya ang sarili bilang si Shun ina, na kanyang bagong lingkod. Sinabi nitong nais niyang bumati sa kanya dahil inutusan siyang magpakasal ritong kagaya ni Yuri. Matapos umupo para uminom ng tsaa, tinanong ni Godu kung bakit dapat siyang magpakasal kay ina at sinabi nitong walang masama roon. Pinunto ni ina ang tatlong mga kabit ni Godu at hindi pa niya sinama si Lucrezia doon, kaya wala talagang dahilan para siya ay matakot sa kasal. Nangatwiran si Godong kaibigan lang ang mga babae, kaya tinanong ni ina kung nilagay niya si Yuri sa friend zone. Nang sabihing oo, tinanong ni ina si Yuri kung ayos lang roon at sinabi nitong kung yun ang gusto ni Godu ay walang problema. Tinanong ni Liliana si ina kung bakit ginugulo ang buhay ni Godu. Nang sumagot si ina, tinukoy siya nito bilang number 2 at nang tanungin ni Liliana kung bakit ay sinabi ni inang siya ang pangalawa sa malakas. Hindi nag-iisip na tinanong ni Liliana kung ipinapahiwatig ba nitong mas mahusay pa si Erika sa kanya. Pinaliwanag ni inang kahit patas sila sa laban, si Liliana ay kadalasang nag-iisip lang bilang isang knight. Sinabi ni inang nililinaw niya lang ang katotohanan at tinawag ang pangalan ni Erika kung saan napagtanto nilang siya ay nagmamasid. Sinabi nito kay Erikang nais niyang pag-usapan ang ilang bagay, kaya minungkahi ni Erikang magpunta sila kung saan pribado. Paglaon, si Godu, Yuri, at Liliana ay nakatayo sa paaralan at naghihintay sa pagbalik ni Erika, ngunit nagsimulang mabagot si Godu dahil ang tagal nitong bumalik. Dumating si Erika at pagkatapos makumpirma ni Godong hindi niya lihim na tinapos si ina, ay inimbitahan niya ang tatlong kumain. Lahat sila ay nagpalusot, kaya naiwan siyang mag-isa kasama si Shizukang nais malaman ang tungkol kay ina. Samantala, abala si Athena sa isang mainit na laban kontra sa isang aninong figura at mukhang dehado siya rito. Kinabukasan, sa swimming lessons ay pinanood ni Erika, si Yuri at Lilianang kumikilos na parang hindi magkakilala. Sa tanghalian, habang kumakain si Shizuka at Godu sa rooftop ay lumapit si Erika upang imbitahan si Godu sa date, kaya umalis si Shizukang nagalit. Paglaon, habang naghahanda si Erika para sa date, ay tinawagan niya si Liliana at sinabi sa kanyang makikipag-date siya kay Godu, kaya nagsimula itong mabaliw. Matapos niyang ibaba ang tawag, tinawagan niya si Yuri at sinabi ritong mayroon siyang mahalagang sasabihin. Pumunta siya upang sunduin si Godu sa bahay at habang naglalakad, tinanong niya ito kung anong plano niya para sa date. Sinabi ni Godong wala at napagtanto niyang hindi nito kinonsiderang date yon, kaya pumunta sila sa isang tindahan. Habang nagbibihi si Erika, tinanong niya si Godu kung alin ang pinakagusto't nagulat si Godu. Bilang tuso ay sinabi ni Erikang hindi niya kailangang magkunwaring hindi talaga alam ang gusto roon. Nakiusap ito sa kanyang magbihis na at sinabing alam niya kung saan sila maaaring mag-date. Buong araw silang pumunta sa iba't ibang restoran at sumubok ng iba't ibang pagkain. Pagtapos ay umupo sila sa bench sa park habang kumakain ng ice cream. Dito naman napansin ni Erika ang toreng nasira noong lumaban siya kay Voban. Sinabi niyang nasira din ang plaza ng Naples at magtatagal bago ito maayos, ngunit mukhang masaya pa ito dahil naniniwala siyang nag-iiwan si Godu ng marka sa buong mundo. Sinabi ni Godong hindi dapat ipagmalaki ang ganun kaya tumayo ito't sinabing alam niya kung saan magandang matapos ang date. Samantala, pumunta si Liliana sa dambana upang makita si Yuri patuloy na naglakad habang abala si Yuri. Tinanong niya si Yuri kung bakit kalmado pa rin kahit kasama ni Godu si Erikang marahil ay pinaplano ng angkinin ito. Sinabi ni Yuring hindi gagawin ni Erika ang ganun at tinanong ni Liliana kung wala na ba itong pakialam kay Godu. Pinaliwanag ni Yuring kahit matagal nang lumalaban kasama si Godu, ay nakikita pa rin siya nito bilang kaibigan. Ngunit para sa kanya, ang kaibigan ay taong handang itaya ang buhay, kaya tinanong ni Liliana kung yun ang sinabi ni Erika at kinumpirma niya ito. Sa lungsod, dinala ni Erika si Godu kung saan nakalaban si Athena, ngunit hindi niya alam kung bakit gusto nitong pumunta roon. Pinaliwanag ni Erikang may espesyal na puwang ito sa kanyang puso, dahil doon niya nakuha ang kanyang unang tagumpay. Sinabi rin niyang di magandang tawagin ang mga nakasama sa labang mga kaibigan lang. Nang humingi ito ng tawad, sinabi ni Erikang alam niyang ang utak nito ay gumaganang tulad ng kay Patrick Star.
Paglipas ng ilang minuto ay dumating si Ina at sinabing may date siya kay Eric at nalito si Godu. Pinaliwanag niyang magkakaroon silang dalawa ng isahang duelo't sinabi ni Eric ang di siya maaaring makialam bago magpalit. Nang bunutin ni Ina ang espada, naramdaman ni Yuri ang enerhiya at agad tumakbo palabas ng dambana kasama si Liliana. Habang naglalaban, tinanong ni Godu kung bakit pinapahamak nila ang isa't isa, kaya sinabi ni Eric ang pinagtatanggol niya ang sarili dahil tatapusin siya ni Ina. Sinabi naman ni Inang ang Japanese King ay dapat magkaroon ng Japanese Mistress at hindi isang mula Italy. Hindi makapaniwala si Godong nag-aaway sila sa maliit na bagay, ngunit diniit ng mga babaeng mahalaga ito. Napaatras ni Ina si Erika, at nang makita niyang napinsala ang espada, sinabi niyang ang kay Ina ay isang banal na armas. Gumamit siya ng spell upang magsamo ng kidlat, na tinrap niya sa espada bago sumugod kay Ina. Bago magtagpo ang mga talim, pinakita ni Godu ang kahalagahan ng plot armor at pumagitna sa kanila. Nagalit si Erika sa pagiging pabaya nito, ngunit sinabi niyang yun lang ang paraan upang mapigilan silang bumisita kay Hades. Hiniling niyang ibaba ang mga espada, ngunit tumanggi si Ina at nagliwanag ang kanya, na nagkareaksyon kay Godu dahil bahagya niyang napapadaloy sa katawan ang kapangyarihan ng Diyos. Nang subukan niyang atakihin si Erika, dinakma ni Godu ang hawakan ng espadang nagbukas ng portal sa ilalim ng kanyang paa. Pagpasok ni Godu sa portal ay umatake si Erika kay Ina at tinanong kung saan ito nagpunta. Sinabi ni Inang ito ay nasa Netherworld at nagawa niyang paatrasin si Erika, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong tumalon sa portal ng mapagtantong maaaring buhay pa si Godu. Nagpasya si Inang sundan ito dahil hindi siya handang matalo. Samantala, nasa bahay si Shizuka nang bumagsak si Athena mula sa kisamit tinanong kung nasaan si Godu. Si Godu naman ay naglalakad sa isang kagubatan sa Netherworld at nakatagpo ng isang maliit na barong-barong. Pagpasok ay nakita niya ang lalaking nagpakilala bilang si Susano, na lolo ni Ina. Sinabi ni Susano ritong siya ay nasa Netherworld nang itanong niya kung nasan sila. Nagsimulang makakita si Godu ng mga bisyon ng nakaraan ni Susano at pagkatapos ay napansing hawak na niya ang sariling espada. Pinaliwanag ni Susanong ang Netherworld ay may kapangyarihang ibunyag ang nakaraan at hinaharap. Tinanong niya kung nais ni Godong labanan siya, ngunit umamin ring nagbibiro lang at nais niyang ilipat ang ilan sa kanyang kapangyarihan kay Ina. Nang marinig ni Godu ang pangalan, tinanong niya kung ayos lang sila ni Erika at sinabi nitong naglalaban pa rin sila. Binuksan ni Susano ang palayok ng tubig na nagpakita sa dalawat hiniling ni Godong dalhin siya roon. Tumanggi si Susano ngunit nagpayo kay Godong ilarawan ang mga ito sa isipan at agad siyang madadala roon. Sa kagubatan, nagawa ni Inang paatrasin si Erika bago tawagin ang Diyos sa kanyang espada at pinayagan itong kontrolin ang kanyang katawan. Matapos magbagong anyo, hinigop niya ang mana ni Erika at sinubukang ibigay ang panapos rito. Samantala, sa mundo ay nagamit ni Yuri ang kapangyarihan at nalaman kung nasaan si Godu, Erika, at Ina. Tinanong niya si Liliana kung may paraan upang maibalik sila at sinabi ni Lilianang meron. Gayunpaman, wala silang mga sangkap upang makumpleto ang ritual para makapagbukas ng portal. Dumating si Amakasut sinabing maaari siyang makatulong ngunit inakusahan siya ni Lilianang salarin sa nangyari. Tiniyak ni Amakasung nais rin niyang makabalik si Godu dahil kailangan rin nila ang tulong nito. Tinanong ni Yuri kung bakit at pinaliwanag ni Amakasung dahil may kakaibang mga bagay na nangyayari sa buong mundo. Sa Netherworld, dumating si Godu upang iligtas si Erika at pagkatapos sabihing ipaubaya ito sa kanya, ay hinarap niya si Ina. Ngunit agad niyang napagtantong wala sa kontrol si Ina at binunyag ng espadang ito ang kumokontrol sa katawan. Agad pinagana ni Godu ang otoridad kung saan ang lugar ay napalibutan ng gintong liwanag at ginamit ang maliliit na espada hanggang humina ang katawan ni Ina at na puwersa itong tumakas. Paglingon ni Godu, natagpuan niyang walang malay si Erika kaya nagmadali siyang tulungan ito. Paglaon, nagising si Erika, ngunit mahina pa rin kaya nagpasya si Godong dalhin ito kay Susano. Kaso ay di niya malarawan ng maayos si Susano sa isipan at patuloy na nadadala sa iba't ibang lugar. Samantala, sa bahay ni Godu ay nag-uusap si Shizuka at Athena nang marinig nilang ang iba't ibang bahagi ng mundo ay binabalot ng kadiliman. Bago makapagkomento si Shizuka, ay nawala si Athena sa kanyang pwesto. Sa Netherworld, alam ni Erika ang katapusan na niya kaya nakiusap siya kay Godong alagaan ang iba para sa kanya. Pinilit siya ni Godong tigilan ang pagsasalita ng ganun pero sinabi ni Erikang mahal ito at malungkot siyang aalis. Niyakap niya ito't hinalikan gamit ang buong lakas, habang umaasang mapapagaling ito. Nang hindi gumana, nagsimulang magalit si Godu sa mga Diyos na kinukuha ito sa kanya at napunta sa Void kasama si Viritrag nang nagsabing kunin ang kapangyarihan niya at kontrahin ang mga Diyos gamit ang youth.
Pagbalik kay Erika, nangako siyang mananatili rito kahit anong mangyari bago ito muling halikan. Habang sila ay nakahiga sa beach, bumalik si Murakumo ngayon ay nasa anyo ng isang hybrid na group. Nang subukan ni Godong lumaban, ay pinigilan siya ni Erika at sinabing siya ang tatapos rito. Matapos bigyan ng makapangyarihang atake, bumagsak ito at si Inang nakadikit pa rin ay muling bumalik sa ulirat. Tinawag siya ni Godo at sinabing ililigtas ito. Nagawa ni Erikang sumalag at napagana ni Godo ang kapangyarihan ng Raptor na ginamit niya upang marating si Ina at hatakin ito. Dahil sa paraan ng pagbagsak ay napunta sila sa kakaibang posisyon at dahil wala rin itong suot ay napatalon sila. Matapos magbihis ay nagpasalamat siya rito sa pamamagitan ng isang halik. Sinabi ni Erikang huwag masyadong mag-init hanggat di pa napupuksa si Murakumo. Nabasag ang lugar at natagpuan nila ang mga sarili sa dambana ni Yuri at nakita nila si Athenang hinigop si Murakumo. Ngunit dumating ang pangalawang Athena at binunyag ni Godong ang humigop kay Murakumo ay si Metis, na nanay ni Athena. Sinabi niyang binunyag ni Susano ang tungkol rito, habang siya ay nasa Netherworld at sinabing nais nitong lamunin ang kalangitan at balutin ang mundo sa kadiliman. Doon pinunto ni Yuring ang propesya, ay tungkol pala kay Metis, at hindi kay Athenang tulad ng paniniwala nila noon. Nilabas ni Metis ang espada at ginawa niya itong karet bago siya sumugod patungo kay Godo. Maswerteng natulak siya ni Athena bago pa siya masaktan, at tinanong ni Godo kung paano nito nahahawakan ang sandata ng Diyos. Sa sandaling yon, nagkaroon ng bisyon si Yuri at pinaliwanag niyang ang sandata ay binigay sa may-ari ng isang ahas, at si Metis ay isang ahas. Inutos ni Erika kay Godong ilayo si Athena dahil kung mahihigop ito ni Metis ay mananatili sa kadiliman ang mundo. Tumanggi si Godo kaya sinabi niyang kailangan itong maging huling linya ng depensa. Dumating si Ariana at Amakasu kaya tinulak ni Yuri si Godo at Athena sa loob ng sasakyan pero siya'y nagpaiwan. Sa daan, tinanong ni Athena kung sino siya pati ang pinagmulan ni Metis. Nang marinig ni Amakasu ang tanong ay binunyag niyang nawala ang alaala at kapangyarihan ni Athena. Sinabi niyang nabuo si Metis mula sa Gorgonion at nagawang higupin ang lahat ng alaala pati kapangyarihan ni Athena. Sa dambana, si Erika ay lumaban kay Metis at nagulat ang mga babae nang makitang ginagamit ni Erika ang kapangyarihan ni Godo. Ngunit alam ni Erikang hindi ito tatagal kaya sumagad siya hanggang sa tumulong si Liliana sa kanya. Ginamit ni Yurit Ina ang mga kapangyarihan kontra kay Metis kaya nakapaglunsad si Erika at Liliana ng makapangyarihang atake. Samantala, sa pinagtataguan ni Godo at Athena ay naramdaman niya ang pagbalik ng kapangyarihan at nagdasal na sana ay ayos lang sila Erika. Tinanong ni Athena kung ano ang Diyos at sinabi ni Godong para sa kanya, ito ay makapangyarihang mga individual. Ngunit ngayong nakatagpo ang ilan sa kanila, napagtanto niyang sila ay mga bata lang. Nang matapos siyang magsalita, ay bumagsak si Metis sa kanilang parang atomic bomb at sinira ang lugar sa proseso. Nang mawala ang usok, sinubukan ni Godong ibalik si Metis kay Athena, ngunit tumanggi ito at sinabing walang saysay ang pagprotekta rito. Sinabi ni Godong wala siyang pakialam dahil kaibigan niya ito at natawa si Metis bago umatake. Nagawang makasabay ni Godo sa pagpapalit-palit ng kanyang mga otoridad. Ngunit nagawa pa ring makatama ni Metis at nang subukan ni Athenang lumapit ay tinamaan din siya pero kumapit siya sa sandata nito. Tinawag niya si Godong Sinamon ang puting kabayo upang pabagsakin si Metis gamit ang apoy nito. Sa kasamaang palad, wala itong silbi dahil hindi nasaktan si Metis na hinawakan si Athena bago ito ganap na higupin. Dito na bumalik si Metis sa orihinal niyang anyo at hinarap si Godo. Butit dumating ang mga babae at lahat sila'y humalik rito at pinalakas si Godo sa laban niya kay Metis. Matapos mahiwalay si Athena kay Metis, hiniling niya sa mga babaeng ipahiram ang lakas nila at sinamon ang baboy at nilunsad ito kay Metis. Ngunit laking gulat nila nang itulak ito ni Metis pabalik at winasak sa kanilang harapan. Tinuon niya ang kanyang mata at sinubukang abutin si Athena upang muling higupin. Agad tumakbo si Godo patungo kay Athena at sumigaw na gumising siya at sa huli ay nagawa nitong magising. Hinalikan siya ni Athena at ang kapangyarihan nila'y lumikha ng malaking gintong karet na pinanghiwa nila rito. Habang naglalaho, sinabi ni Metis na dapat tandaan ni Athenang siya mismo ay kadiliman rin at sabay namang nawala ang kadiliman sa mundo. Bago rin mawala si Athena, nangako ito kay Godong magkikita silang muli kaya napaisip siya kung pumayag ba itong magpahigop kay Metis. Di nagtagal, nawalan siya ng malay at nagmadali ang mga babae upang tiyaking buhay pa siya.